Part 9. The car is abandoned, so is the building. I don't think we still need to check inside. It's so obvious this is not their hideout anymore. Carlos said in a serious tone as he looked at me. We should still check, just in case. Kontra ni Draco at naglakad na papasok, tumingin sila sakin at tumango. Sumunod na din sila kay Draco at kami naiwan ni Shaw. This scene looks familiar, and I just stood there looking at the building in front of us. Napasinghap ako nang tapikin ako sa balikat ni Shaw. You okay, bud? If you were not comfortable going inside, just stay here and let's wait for them to go back here. Napailing ako at inalis ang mga alala ng nakaraan. This is just a normal building, not the building years ago. Kung mangyayari man ulit yun ngayon, hindi ko alam kung paano babangon. All of my friends is there inside, looking for her. But here LM, chickening out. I should go there. I'm okay, let's go. Nauna na ako sa kanya at hinanap ang ibang kasamahan namin. Papasok pa lang kami nang makasalubong namin ang tatlo. Si Draco na napapiling, si Adrian na seryoso at si Carlos na parang bored na bored. This is so boring, no one's here. Sabi ko na nga ba, pumunta lang, ata ang lalaking to dito dahil walang magawa at mapaglaya ng boredom niya. Where's Aki? Tanong ko nang hindi ko siya makita na kasama nila. Mukhang dun lang din nila napansin na hindi nila ito kasama. Nagkatinginan kaming lahat nang mula sa kung saan ay may narinig kaming tunog. This laptop cost more than your life. Damn you. Mabilis kaming pumunta kung saan rinig namin ang mura ni Aki. At doon naabutan namin siyang may tinatadyakan na nakahiga na sa sahig. Hinihingal itong napatingin samin, mabilis kaming lumapit doon. I saw him spying on us. At mukhang siya na lang ang tao dito na nagmamanman. Aki said while checking his laptop. Fuck this. Bakit kasi yan ang pinalo mo, tapos magre-reklamo ka dyan? Natatawang saad ni Carlos. Lumapit ako sa lalaking nakadapa sa sahig, tinulak ko siya para mapaharap sa amin gamit ang paa ko. Mukhang napuruhan na ito ni Aki, may bangas ito sa mukha at putok ang labi. Tumingin ako kay Aki at nagkibit balikat siya. Saan niyo dinala ang babaeng kinuha niyo kanina? Tanong ko at tanging ungol lang ang naisagot nito. Napaatras ako nang lumapit dito si Draco at iniupo sa silyang naroon. Lupaypay ang ulo nito, tinapik ito ni Draco sa mukha at umungol lang. Napapailing na humarap sa amin si Draco at masama ang tinging ibinigay kay Aki. He fight back, just be glad that I didn't kill him. Walang emosyong saad ni Aki. Napailing na din ako at napabuntong hinga. Lumapit ulit ako sa lalaki at hinawakan ang baba nito at iniangat paarap sakin. Diniinan ko ang paghawak sa panga niya kaya naidilat niya ang isa niyang mata. Nakita ko ang dumaang takot sa mata niya at napalunok ito. Good, dapat ka lang matakot dahil ako mismo ang papatay sa iyo kapag hindi mo ako sinagot ng maayos. I will ask again, where did you bring her? My face is void of emotion, knowing that Nerissa is not here and something might happen while we're still here. Sino bibang babae? Tumabingi ang mukha nito sa ginawa kong pagsapok sa mukha niya. Wow, this is exciting. It really excites me when someone is being tortured. Shut up, Carlos. Napangisi lang si Carlos sa saway sa kanya ni Adrian. Lumapit dito si Aki at may ipinakitang sa phone na hawak. Pinilit ng lalaki na idilat ang mata niya, papikit-pikit pa ito bago ito tumingin sakin. Nagtadjust ang bagang ko nang makitang ngumisi ito. Huminga ito ng malalim at ibinuka ang bibig at dinama ng dila ang itaas na labi. Maganda ang babaeng yun, sa palagay ko'y hindi napapakawalan ni boss yun. Mabilis hinayla ko ang damit niya at tinayo ito, nakangisi pa rin. Where did you bring her? Where is she? At ang gago tumawa lang, hindi na ako nakapagpidgel at sinuntok siya, tumilapon siya sa sahig at mabilis ko itong nilapitan. Pinagsusuntok, hindi pa ako titigil kung hindi ako hinayla at pinigilan nila. Hinayla ako ni Draco palayo sa lalaking ngayon ay nakukuha pa ang termova sa bagbog sarado niyang mukha. You rarely have a death wish. Si Draco naman ngayon ang pinipigilan nila, pinagtatadyakan ito ni Draco. Hinayaan ko lang sila at pilit na kinakalma ang sarili.
Hinihingal ako sa galit, ilang beses akong humugot ng hininga at tiningnan silang nakatingin sakin. Let's get out of here, and bury that bastard alive. I ruthlessly said and walk away. Narinig ko silang nag-uusap kung sino ang gagawa ng inuutos ko. Nagpatuloy ako sa labas, nang makarating sa harap ng sasakyan namin kinuha ko ang phone ko sa bulsa at may tinawagan. Give me an update. Yes sir. I can imagine him saluting to me, while talking. May bago na naman pong dinala na kababaihan dito kanina. At umalis po ang drug baron ngayon, pero ang sabi ay babalik din naman siya mamaya boss. Mukhang may natipuhan pong babae kanina, kaya babalik din mamaya pagkatapos daw ng meeting niya. Nagtadyes ang bagang ko sa sinabi niya. So he's really not stopping this. Talagang panindigan niya ang ginagawa niya. Nang maalala ang sinabi kanina ng lalaki at ni John na kausap ko ngayon. Siya ang spy ko sa loob, nagpapanggap siyang dealer habang sinasabi sa akin ang bawat galaw nila sa loob. May bagong natitipuhan daw ang Montemayor ngayon, napasinghap ako nang maalala na baka si Nerissa ang tinutukoy nito. Nakita mo ba ang babae? Agad na tanong ko, napalingon ako nang marinig ang yapak ng mga kasama ko na papalapit na sakin ngayon. Nagatatanong ang mga matang nakatingin sa sakin at sa phone kong hawak. Hindi po boss, pero narinig kong maganda daw. Bagong dala lang kanina at sariwa daw. Napangiwi ako sa huli niya sinabi. Parang isda lang na sariwa. Gawin mo ang magagawa mo para makita ang babae and send me a photo. Tuluyan na silang nakalapit sakin, tahimik silang nakatingin sakin. Sige boss, papasok ako mamaya at titingnan ko kung anong magagawa ko. Thanks. Ibinaba ko na ang tawag at tumingin sa kanila bago nagsalita. So, who buried the body? Tumingin lang sila sa nakangising malademonyong si Carlos, siyang siya sa ginawa. Napailing na lang ako at tinalikuran sila. That's my man inside, he will update me later kung nandun si Nerissa. Let's go back to HQ first. I said while walking toward our car. T was about to open the door when I heard Draco's voice. He's irritated. Why do you look so calm Hayes? Wala ka ba talagang pakialam sa kanya? Paano kung may ginagawa na ang mga gagong yun kay Nerissa at wala tayo and para iligat siya? Dahil ba anak siya ni Ronaldo kaya ganyan ka kakampant ngayon? Wala kang pakialam kung may mangyari man sa kanya na masama. Galit siya, hinihingal matapos magsalita. Pinigilan siya ni Shaw na makalapit sakin, sinamon niya ito ng tingin. Umiling si Shaw at napabunto ng hininga si Draco bago ako tinapunan ng masamang tingin. Humarap ako sa kanya at ipinakita ang galit sa mata ko. Nagtatadyes ang bagang sa akusa niya, I may look calm but I'm boiling inside. Do I look like limang calm to you Draco? And why do you even care about Nerissa? She's nothing. I said that to infuriate him more, and looks like I'll hit the spot. Pinilit niyang makawala sa hawak ni Shaw, pero mas malakas si Shaw sa kanya ang iba ay nakatingin lang sa amin na parang nanunood lang sila ng isang palabas. Fuck you. You're a jerk. Bago pa matapos ang sasabihin nito ay mabilis na itong bumagsak sa lupa. Nakita kong may ginawa si Shaw para mawalan ito ng malay. Sinamon ko siya ng tingin, ginawa ko yun para galitin si Draco at magsalita kung ano ba talaga ang ugnayan nila ni Nerissa. Pero sa ginawa ni Shaw, hindi nangyari yun. Why did you do that? Nagtatakang tanong ko sa kanya, nagkibit balikat lang ito, at parang sako na pinasan si Draco at isinakay sa sasakyan. Lahat kami ay napatingin na lang sa likod niya. Looks like Draco has fallen, for your girl Mondeniego. Natatawang saad ni Carlos at napapailing. Si Aki at Adrian ay natawa na din sa inakto ni Draco. Almost got him, but Shaw. I feel like punching him in the face. Huminga ako ng malalim at sumakay na din. Bumalik kami sa HQ at basta na lang ibinalibag ni Shaw si Draco sa sopa na naroon. Nagkanya-kanya na at ang iba at dumiretso sa bar counter at naghanap ng makakain. Good thing I have my stock here. Napatingin ako kay Shaw na nakatingin lang kay Draco na hanggang ngayon ay tulog. Napailing ito at may dinukot sa bulsa ng pantalon niya. May ainal ikot ito sa phone, napakunot ang noo bago tumayo at tumingin sa akin. Nagkatinginan kami, mata sa mata nakatingin lang ako sa kanya. Hanggang ngayon ay ina-erect ng utak ko kung bakit kailangan niya yung gawin kay Draco kanina. I have to go.
Tiningnan ko lang siya hanggang sa makalabas, nasaan si Kaden? Tanong ni Carlos nang makalapit at may bitbit na beer at nagpilang lingga. Gone, I said as I get the beer he put down on the table, and drunk straight. Don't mind him, and who invited him here anyway? We all know what kind of father he has. Carlos said and drank his beer. Naupo na din si Aki sa tabi ko at si Adrian sa tabi ni Carlos, magkakaharap kaming apat. I texted him. Napatingin kami kay Aki. I thought he knew since he's familiar in this case, and he did know and lead us there a while ago. Nagkibit balikat ito at ininom ang beer na hawak. And we also all know that he's trying to get out of that circle his father had. Adurjan, he's the most close one to Kaden, their best friend. Before, he sodged. Napatango ako sa sinabi niya, totoo naman yun, gumagawa na siya ng paraan para makalaya sa holang ginawa ng tatay niya para sa kanya. All because of love. Napailing ako sa naisip, love madaling sabihin pero mahirap panindigan. I don't think I'll be able to feel it anymore. Naisip ko si Nerissa, at hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Bakit parang nag-iiba ang pananaw ko ngayon nang maisip ang pag-ibig at makita ang mukha niya? Something is definitely happening to me. And I can't entertain this feeling as I have my Hillary and I don't think I'll be able to. Aaminin kong nagugustuhan ko na siya, pero hanggang dun lang, yun. Pero sa isipin na may ibang aangkin sa kanya, gusto kong pumatay. She's mine. What's the plan now? Napatingin ako kay Draco na pupungas-pangas pa na lumaapot sa amin. Hawak ang leeg at hinihilot ang ulo. Fuck, I will kill Shaw for doing this to me. Now I have a fucking headache. Pabagsak siyang naupo sa bakanteng upuan sa harap ko. Walang may umimik sa amin, kaya tumangala siya at diretso ang tingin sakin. What, don't tell me you're not planning on how to save her. Dahil kung wala kang balak, ngayon palang magsabi ka na. Tinapunan niya ako ng masamang tingin, nakatingin lang ako sa kanya ng walang emosyon. Do you have hots for his woman Draco? Napatingin kami kay Carlos na nakangising nakatingin kay Draco at naghihintay ng sagot. Napatingin na din ako kay Draco, parang na-curious ako bigla sa isasagot niya. What if I said yes? Nakangisi siyang bumaling sakin. You dare. Nagtatajes ang bagang nasabi ko, masama ang tingin sa kanya. Mas lalong lumawak ang ngisi niya at napailing. It's not hard to fall for her. Like what I've told you before, I like her. She's beautiful and all, pretty like her sister. Draco, sigaw ko sa kanya at napatayo na ako. Kinuyam ko ang kamao para pigilan ang sarili, kinalma ko ang sarili ko. Pero nang makitang tumayo si Draco at nakangising lumapit sakin at nagsalita. What, she's right you know. You don't deserve her, you don't deserve anything. Ginapo ka na ng paghihiganti at galit mo kay Ronaldo. Sa tingin mo kapag nalaman ng totoo niyang pamilya na nandito siya at pinap-arusuhan mo sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Ano sa tingin mo ang gagawin nila sa'yo? Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nasuntok ko na siya. Hinawakan ko siya sa kwelyo at hinarap sakin. Pinunasan nito ang bibig na damyugo at nakangisi pa ring tumingin sakin. Masakit bang malaman ang katotohanan? Sa tingin mo, anong gagawin niya kapag nalaman niya na ikaw mismo ang may tinatago sa kanya? Kaya hindi ko siya masisi kung wala man siyang sabihin sa'yo. Gago ka mas inuuna mo ang pride mo. Mas nakikinig ka sa sabi-sabi, at hindi ka muna nakikinig ng explanation kung ano ba talaga ang nangyari. Winaksi niya ang kamay ko at nagtagumpay naman siya. Nanghina ako sa narinig ko sa kanya. Tumaliko di ito at iniwan kami, naramdaman ko ang paglapit ni Carlos sa gilid ko. Inakbayan ako nito, napatingin din siya sa balto ni Draco na papalayo. Is it just me, or may laman talaga ang sinabi niya sa'yo? I don't think he's just pertaining about Nerissa's family. I feel like there's more, that bastard. Mas lalo niya lang ginulo ang sitwasyon, hindi ako lasing pero dahil sa sinabi niya nahilo tuloy ako. Nilang nasaad nito at naupo. Napaupo na rin ako, napahingang malalim. Anong ibig niyang sabihin? Katulad ni Carlos alam ko din na may iba siyang ibig sabihin sa sinabi niya kanina. Hindi lang tungkol sa pamilya ni Nerissa. May iba pa.
Pero ano yun, iniwan niya kaming naguguluhan sa sinabi niya. Napaangat ang tingin ko sa mga kasama ko dito. Nakatingin pala sila sakin ngayon, napayuko ako at naihilamos ang dalawang palad sa mukha. Draco is giving me a headache, what does he mean by what he said? Bod, I think you need to rest. We all need a rest, we've been up all night and not even a wink. Let's continue later. Hindi ako kumibo, hanggang ngayon iniisip ko pa ang sinasabi ni Draco. Ano ang ibig niyang sabihin na hindi masabi sakin ni Nerissa? At bakit hindi niya ito masabi sakin, anong pumipigil sa kanya? Dahil ba sa ginagawa ko sa kanya? Pero tumigil na naman akong saktan siya. Kino-control ko na ang sarili ko mula noon para hindi ko siya masaktan, lalo na kapag inaangkin ko siya. Naging maingat ako nitong mga nakaraang araw, at kung minsan nga ay ako na ang umiwas. So what's stopping her? At ano ang hindi niya masabi sakin, mababaliw ako sa kakaisip kung anuman, yun. Bigla akong napatayo, lahat sila napatingin sakin. Inaantok, kagabi pa kasi kami naghihintay ng tawag pero hindi ito dumating. Si Aki naman, pinipinilit niyang hanapin ang posibleng lugar kung nasaan si Nerissa. Pero mahigpit daw ang security doon kapag tinatanong ko kung bakit hindi niya mapasok. Nagiging tahimik na siya ibabilang sa iba ang usapan. You can rest, but I will go save her. Napatayo na din si Carlos, napailing naman si Aki at si Adrian ay napasandal lang sa upuan. Yeah, we'll go save her and you rest, he said while grinning from ear to ear. Parang nawala ang antok at may bigla na lang sumanib dito at nabuhay. Ang sabihin mo, gusto mo lang makichisnas at gusto mong sumama. Sinaman lang ni Carlos si Adrian sa sinabi nito, ngumisi lang si Adrian. Pinakita naman ni Carlos ang gitnang daliri niya at ngumisi din. Where are you gonna find her? We don't know where she is, and we can't just barge anywhere. Seryosong tanong ni Aki, nasa laptop niya pa rin ang mga mata. Tumingin lang ako sa kanya bago nagsalita. Ngumisi ako kahit hindi niya kita. Tesyo, nakita kong natigil ang daliri niya sa pagtipa. Nang makabawi ay nagangat siya ng tingin sakin. Do you really think I wouldn't notice? Nakangisi pa rin ako, si Carlos ay nakanganga na nagpalipat-lipat ang tingin samin. Carlos, close your fucking mouth. Saway ni Aki at tumayo, nilagay niya ang dalawang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Humarap ito sakin na seryoso pa rin ang mukha. Si Adrian nilagay lang ang dalawang kamay sa likod ng ulo at nakatingala samin. Si Carlos ay sinara ang bibig at napalunok, masama ang tinging pinukol si Aki. So what are you planning? And when do you plan on telling me it's Shaw's father? Balik na tanong ko sa kanya. Narinig ko ang pagsinghap ng dalawa pa naming kasama. The fuck? Gulat na mura ni Carlos. What's this? Please elaborate. Wala kaming maintindihan sa pinag-uusapan nyo. Napatayo na rin si Adrian at nakatingin samin ng masama. Tumalikod na ako sa kanila at naglakad palabas. Asked him. I said as I opened the door and go straight to my car. Paano ko nalaman na wala naman talagang balak si Aki na sabihin samin kung nasan si Nerissa? Nahuhuli ko siyang patanjin tingin sakin, at may ka-text ng pat ago. Nakita ko na siya sa peripheral vision ko kanina na may tinitingnan na lugar, pero mabilis niya itong binura at nawala. Pagkatapos noon ay tumayo siya at nagpaalam na lalabas lang saglit. Sa pinto lang siya sa labas at kita kong may ka-text, hanggang sa naupo ulit siya at pat ago na nire-replyan. And Shaw's act before he leave, after he received that message too. They have the same expression, and I think he knows that it's his father. His father is involved in this case this time, pero pinili niyang manahimik. I can't still grasp the situation. El thought he's starting to pull out from his father. Bakit kailangan niya itong itago? We're friends, and he could just tip me off. Mabilis akong bumaba sa sasakyan ng makaparada sa tapat ng bahay niya. And it's look like he's already expecting me. Must be Aki, siguro ay ipinalam na nito na pupuntahan ko si Shaw. Kaya naman diretso ang lakad ko papasok sa bahay niya at hinayaan lang ako ng mga guards niya na pumasok. Napalingga ako ng may hamarang sakin na katulong. Nasa garden po si Sir, inaasahan niya po ang pagdating nyo.
Ang sabi niya, doon na lang daw po siya maghihintay sa'yo. Magalang nitong sabi at iginiya ang kamay niya papuntang garden. Tumanggo na lang ako at sumunod sa kanya hanggang sa makarating sa garden. Doon nakaupo si Shaw at nagkakape. Kaharap nito ang isang babae na nakangiti. Napakunot ang noo ko, nakangiti. It's definitely Amanda. Amelie, don't smile on Shaw, just Amanda. Nilang akong lumapit sa kanila. Mabilis na napatayo si Amanda nang makita ako at napangiti. Hey, you're here? Come on, sit down. Have a seat. Pinaghila niya pa ako ng upuan. Napabuntong hininga ako at hindi umupo, sa halip ay tiningnan ko si Shaw na hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Nagtaka si Amanda nang hindi ako umupo kaya napatingin siya kay Shaw. May problema ba? Did I do something again? Kinakabahan niyang tanong, napatayo si Shaw at lumapit kay Amanda. Niyakap nito ang huli. Nothing baby, you didn't do anything. Alaw nito kay Amanda at hinalikan ang ulo. Napatingin si Amanda sakin. Hayes, it's not about you, I'm just here to talk to Caden. Napahinga ito ng malalim sa kahinarap si Caden at inihiwalay niya sa yakap. I'm sorry, nagpanik ako. Akala ko kasi may nagawa na naman ako. Saad niya at umiling naman si Caden at hinalikan ang noo nito. It's okay, I'll just talk to him. Just stay with Nana and I'll hurry back to you later. Napatango si Amanda at tumingin sakin, tinanguan ko lang siya. Tiningnan namin ang papalayong si Amanda, nang mawala ito sa paningin namin saka kami humarap sa isa't isa. Masama ang tinging pinukol ko kay Shaw. Wala naman itong emosyon, hindi tulad kanina na sobrang amo ng mukha habang kausap si Amanda. Spill it. Basag ko sa katahimikan namin. Napatingin lang siya sakin bago umiling. Paano kung sabihin ko sa iyong hindi ko alam at wala akong dapat na sabihin sa iyo? Don't try me, Shaw. I've had enough of your bullshits. You're the only reason why I won't catch your father and put him behind bars. I said angrily, he's trying my patience. But my patience is wearing off now. Napangisi lang siya at naupo ulit, sit and we'll talk. Iginiya niya ang upo ang nasa harap ko. Napatingin ako doon at napapabuntong hininga na umupo. Now what? Naiinis kong tanong at sinaman siya ng tingin. There's only one way to get her out. He said and his upper lips twitched. Napakanat ang noo ko, don't like the glint in his eyes. What is it? Ngumis siya bago suamgot. Buy her, and you can have her. Napatayo ako at sinuntok ang mesa. Asshole, you think he will buy your nonsense? Tumayo na din siya at itinukod ang kamay sa mesa at napangisi. I don't bluff Mondeniego, take it or leave it. Fuck you. Hinawakan ko ang damit niya sa leeg, ginagalit ako ng gago na to. Hinihingal ako sa galit, ngumisi din ako sa kanya at hindi naman nawala ang ngisi sa labi niya. How sure are you that I will buy her back? Ikaniling nito ang ulo at nagkibit balikat. Then he will just ask Draco, I'm sure he's more than willing. Marahas ko siyang binitawan, napatawa lang siya. Sinaman ko siya ng tingin, and if looks could kill. Kanina pa siya nakabulagta sa sahig. Tinalikuran ko siya at napahingang malalim. Kailangan kong mag-isip, he's now playing with me. Nasa pewder ngayon ng ama niya si Nerissa. At double nahihirapan si Aki na makapasok sa security ng lugar, dahil yun kay Shaw. Si Shaw Mifno ang gumawa noon, para hindi sila madaling mahuli. Kaya rin hindi mahuli-huliin ng ama niyang kriminal dahil sa kanya. Mabilis itong napapaikot ang anak, at may mapanakot. Shaw just told us earlier that it's the old drug baron who got to Nerissa. But truth is, he knew all along. It's his father, at kailangan kong maging mautak. Manipulator ang kaharap ko. Ilang beses kong kinlama ang sarili bago humarap sa kanya. Deal. Then, she will be sold to a heartless devil. He smirked. Where are we going in the middle of the night? Reklamo ni Carlos, nagkukusot pa ito hay mata. Bumalik kasi ako ng hack pagkatapos ng pag-uusap namin kanina. At naabutan ko nga silang tulog, nagkalat ang bote ng alak at balat ng chips sa sahig. Si Carlos ay nakahiga sa sahig, yakap pa ang bote ng alak. Si Adrian, nakataas ang paa sa mesa at nakasandal sa sopa. At nandito na din si Draco, kalahati ng katawan ay nasa sopa at kalahati ay nasa sahig na.
Si Aki na lang ang matino. We're going somewhere. Pero kung ayaw mong sumama ayos lang, show and I can handle. Mabilis naman itong napatayo ng maayos. Si Draco ay napaupo na din, si Adrian na nagkakamot ng ulo. Si Aki na seryoso lang na nakatingin sakin. Are we going on adventure? Nangingiting tanong ni Carlos, napailing na lang ako, at natawa na din sa sumunod na nangyari. Ouch! You shithole, why did you do that for? Sinipa kasi siya ni Draco sa paa at napaupo. Napailing na lang ako sa sumunod na nangyari. Nag-wrestling na sila at nagpagulong-gulong sa sahig, si Adrian ay patay mali siyang nakatingin, napatingin ako kay Aki nang tumayo ito. Naglakad papuntang ref, binuksan at kumuha ng malamig na tubig. Uminom siya doon pagkatapos ay bumaling sakin. What did Shaw tell you? He asked while walking towards me. Napailing ako, napaupo bago nagsalita. He's going to bring us there. Where exactly? Napatingin ako sa kanya, natigil na din ang dalawa sa wrestling nila. Magkayakap ito sa sahig na napaharap sa amin. And your point is? Balik tanong ko sa kanya. Paano kung dalhin na naman niya tayo sa isang lugar na walang tao at wala doon si Nerissa? He won't. Matigas kong turan at tiningnan siyang nagtatadyes ang bagang. Nagkibit balikat ito at naupo sa tabi ko. Okay, that's all I need to know. So, you're testing me. Inayos nito ang laptop, napatingin sa dalawang nagpapaunahan na pumunta sa ref at kumuhang tubig. Pareho kaming napailing, sumunod si Adrian at kinuha ang pitcher na pinag-aagawan ng dalawa at siya ang uminom noon. Hey! Sabay nilang reklamo, tumalikod lang si Adrian at itinaas nito ang gitnang daliri. Inis na umungol ang dalawa at masamang tiningnan ng isa't isa. He's still our friend, he's one of us. Sagot lang nito at tumayo, nilingan niya ako bago pa man makarating sa pinto. I am just meet you there. Tumanggo na lang ako, siguradong alam naman talaga niya kung nasan si Nerissa. Hinintay niya lang na magsalita si Shaw. He's always like this, he's always in the middle of us. He won't make a decision if the problem is about one of us. He will let us make our own decision, and do his part. Nasa sasakyan na kami at papunta na sa lugar na itinext ni Shaw. Walang nakakaalam ng lugar na to ang sabi niya. But we are his friends kaya pumayag siyang isama ko na ang lahat. Ang usapan namin ay kaming dalawa lang pupunta at delikado. His father is so powerful and dangerous. We can't make a risk, but we're all professional in this field. Lahat ay may karanasan sa ganitong bagay, kaya pumayag na din siya sa kondisyon na walang makakaalam ng lugar na pupuntahan namin hanggat hindi pa siya nagtatagumpay sa plano niya sa sariling ama. Malayo ang lugar at liblib, nagkatinginan kami ng tumapat na ang sasakyan namin sa gate. Hinarang kami ng guards at kinatok ang bintana sa driver's side. Should'll open it? Kabadong tanong ni Carlos na siyang driver namin. Armado ang mga lalaki sa labas, habang kami ay walang dala. Maliban sa mga pocket knife namin na nakatago sa katawan. Isa sa kondisyon ni Shaw na huwag kaming magdadala ng kahit anong uri ng armas dahil may detect daw ito ng security at mabulilyaso ang pagpasok namin. Lahat daw ng pumapasok dito ay walang dalang armas kaya sinigurado niyang buhay kaming makakalabas. Pero nagpumilit ako sa kanya na baka pwede kahit maliit lang. Proteksyon sa sarili namin, pumayag naman siya at gagawan niya daw ng paraan wag itong madetect kapag dumaan kami sa gate na may sensor kapag may dala kang armas. Open it. Ako na ang sumagot, binuksan niya ang bintana at tumambad sa amin ang isang lalaki na malaki ang katawan. Pasensya na sir, for security purpose lang. Baka may dala kayong kahit na anong uri ng armas maari niyo hong iiwan muna dito sa labas, bawal po ang armas sa loob para sa seguridad ng lahat. Don't worry, wala ho kaming dalang kahit na anong armas. Sagot ko at ipinakita ang nasa phone ko. Invitation yon na ibinigay ni Shaw kanina. Hindi daw nakakapasok ang walang invitation dito. At baka sa gate palang malagutan na kami ng hininga. Tumanggo ang guard bago nagsalita ulit. Okay sir, pero huling paalala lang po. May sensor ang gate namin at tutunog po yan kapag may na-detect na kahit anong uri ng armas. At kapag nangyari ho yun, hindi kayo maaring pumasok sa loob. You will be electrified inside your car. Itinuro pa nito ang gate, sa gilid noon ay may screen.
Makikita dun kung ano ang meron sa loob ng sasakyan. Shaw is really a genius, how did he fucking do this shit? Nagkatinginan kaming apat, napalunok ako. Kapag hindi nag-awanto ng paraan ni Shaw, baka maluto kami dito sa loob ng sasakyan. Tinapik ko ang balikat ni Carlos at giniyang mag-drive. This security is so cool. Carlos said, amusement in his eyes. We saw ourselves in the monitor as our car drives in. Si Aki ay amused din sa nakikita, kaya hindi malabo na palagi silang magkasama ni Shaw. They're both computer genius. Sabay-sabay kaming nagpakawala ng hininga nang makalagpas kami sa sensor. Pero biglang nag-ingay ito kaya nagkatinginan kaming lahat, what's that? Si Carlos na hindi alam ang gagawin, kung magdadrive ba o hindi. Fuck, I'm gonna kill Caden for this. I think I'm gonna shit in my pants. Si Draco na mabilis tumingin sa likod ng sasakyan at may papalapit na mga guards. Napakuyom ang kamao ko, I'm gonna kill that fucker later. Shit, they're coming. Natatarantang sambit ni Adrian. Biglang huminto ang tunog at napahinga kami ng malalim. Hindi na tumuloy sa paglapit ang guards at nag-drive na din si Carlos paalis. Fuck, mapapatay ko talaga ang lalaking yun mamaya kapag nakita ko siya. I can hear you fucker. Nagkatinginan kami nang biglang may nagsalita. The heck? Draco said. Napatingin ako sa speaker sa harap namin. It's Shaw, at hindi na ako magugulat kung paano niya nagawa yun. Matapos mag-park lumabas na kaming lahat at naglakad papasok ng building. Marami ang taong papasok din na katulad namin. Mga negosyante, naka-business attire pa ang iba. Pare-pareho kaming napailing. Mukhang ito ang lungga ng mga ito, kampante silang naglalakad at parang namamasyal lang. Napatingin ako sa harap, kita ang ilaw na naroon. Mabilis kaming nakapasok at nakasalubong namin si Shaw. Giniya niya kaming sumunod sa kanya, marami kaming mga taong nakakasalubong. Marami ang taong nasa loob at siksikan. Sa kinatatayuan namin kita ko ang stage at may kung anong ginagawa doon. Nang makalapit kami sa gitna, dun ko napagtanto kung anong nangyayari. Nakahilera ang kababaihan sa stage, ang iba nakayuko. Lahat ay bihis na bihis at may mga kolorete sa mukha. Mga taong nagsisigawan ng presyo. May isang tao ang nasa gitna ng stage at nagsasalita. Napalingon ako sa mga kasamahan ko, maski sila ay nagulat sa nakita. Sa tagal naming hinahanap ang lugar na to, dito lang pala namin ito makikita. At kaya pala hindi namin mahanap, the security is tight and only some knows this place. And this place is owned by Shaw's father. Okay, let's start with 50,000 here. Napaharap kami sa harap ng magsalita ulit ang MC doon. And some bid their price for the girl in front. They, reselling out women here, they auction every girls here and the animals here will buy them. Nagtadjust ang bagang ko at gusto ko na lang silang sagudin at tawagan ang team ko para pumunta dito. Just get her out, if you do something else our deal is off and you can't escape there alive. Naalala ko ang sabi ni Shaw, our deal is just to get Nerissa out. Pero hindi niya sinabi na ganito ang madadatnan namin. I expect something else, like we will see his father and buy Nerissa from them. Not like this, he did get me this time. Hinanap ng mata ko si Shaw, at nakatingin nga siya sakin. Alam niya ang gagawin ko sakaling malaman ko to kaya niya sinabi na si Nerissa lang ang kukunin namin at wala ng iba, huminga ko ng malalim at tumingin ulit sa harap. Nakuha na ang babae kanina at dinala ito sa backstage. Ang mga kasama ko ay nakatutok din sa harap, napatingin ako kay Carlos nang magsalita ito. What if Elbay won too? Nakangising saad nito, na parang bibili lang ng gamit na nagustuhan. Napatingin din ang iba sa kanya at napailing. Marami-rami na ang lumabas at bumabalik sa backstage pero walang Nerissa na lumalabas. Nilingan ko si Shaw na walang emosyong nakatingin sa harap. I don't want to doubt him, like what Aki said. He's still our friend, so I trust him. And now for our last bidding, this is special because our master don't want to share her. But, the MC trailed and smiled. Money is more important to him, so here we go. Lahat kami ay napatingin doon, akala ko si Nerissa na.
Biglang nawala ang amor ko at masamang tiningnan si Shaw na nakatingin din pala sakin. Nilapitan ko siya at kinuwelyuhan, na paatras siya maski ang taong nasa tabi namin. Pinagluloko mo ba ako? Hayes, stop it. Pinagtitinginan na tayo, huminahon ka. Si Draco, hinayla nila ako palayo kay Shaw na nakapiling ang ulo. Huminga ako ng malalim at napatingin ulit sa harap. Hindi si Nerissa ang naroon, pareho sila ng katawan. Pero hindi si Nerissa yun, marahas akong huminga ng malalim. 1 million. Lahat kami ay napatingin kay Carlos na nakataas ang kamay. Napatingin kami sa harap, balik ulit sa kanya na wala na ang dating maligalig na Carlos. Seryoso siyang nakatingin sa harap at sa babaeng naroon, nilapitan siya ni Adrian at Draco, na iwan akong tulala pa din. Ano bang nangyayari, nasan si Nerissa? Okay, sold for 1 million pesos to Mr. Gray Shirt. Saad ng MC na nakatingin kay Carlos. Tumingin si Carlos sa amin bago nagpaalam na kukunin niya lang ang babae at sa sasakyan na kami magkita. Tumango na lang kami, sobrang seryoso siya ngayon at walang kababakasan na nagbibiro lang siya sa ginawa. Okay, sorry about what I said that it will the last one. My bad, but this time it will be really the last one. Wow! Nagsigawan ang mga taong naroon at nagkatinginan lang kaming lahat. Nang magsalita ulit ang MC napaharap kami sa stage at doon may lumabas galing sa backstage na babae. Nakabihis siya, a blue dress na hanggang hita lang kaya kitang-kita ang mahaba niyang hita. Kita ko ang takot at panginginig niya sa katawan. Nakakuyom ang kamao at nakatikip ang kanang kamay sa dibdib niya. Natadges ang bagang ko, gusto ko na lang tumakbo doon at hilahin siya palabas. It's Nerissa, Nagel umikot ang mga mata niya na nakatingin sa mga tao. And for our bidding, we will start at 500,000. 1 million. Sigaw ko. Okay, 1 million. Do I hear more than a million? 1.5. Napalingon ako kay Draco at sinaman siya ng tingin, what, can't I bid for her? She's not yours anymore anyway, so if you want her bid more my dear friend. He smirked and winked at me. You will regret this. Nagtatadges ang bagang ko at napakuyom ang kamao. 2 million.